Ano ang palatandaan ng tunay na iglesia o bayan ng Diyos sa ating panahon? So, na-establish na natin yung history kung paano nagsimula. Nagsimula sa Jerusalem, lumaganap, dumaming luma ang hanip, then inusig sila, at kung saan man makarating ang mga alagad, patuloy na ipinapangaral ng Ebanghelyo. Then, naipangaral siya outside sa Jerusalem, kagaya ng Antioch. So, lumaganap, dumaming luma. Pero ang sabi ni Jesucristo, sa inaharap na panahon, darami lamang ang kaanib, pero yung iglesia mananatiling isa. Nga lamang, ang daming claim ngayon. Paano natin malalaman kung aling iglesia sa panahon natin ngayon yung itinatag ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo? Dito na po papasok yung ating paksa. Actually, introduction pa lang po ito. Yung ating tinalakay. Kasi yung paksa natin, tanda ng tunay na iglesia. So, dito na po. Dito natin sisimulan yung pinakapaksa po natin. Palatandaan ng bayan ng Diyos or tunay na iglesia sa ating panahon. So, ito, challenge po natin ang bawat isa. Lahat po ng babasahin natin ay sisikapin natin galing sa mga source na mapagkakatiwalaan. Siyempre, pangunahin sa Biblia. Una pong palatandaan, pakibasa nga ng palatandaan. Tinatawag sa pangalang Iglesia ng Diyos. Kasi ang Diyos ang nagtayo sa pamamagitan ni Kristo. Ang unang palatandaan, ang iglesia, tinatawag siya sa pangalang Iglesia ng Diyos. May batayan po ba sa Biblia? Yan, 2 talata po ito. Ang sabi po dito, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Di ba sabi ni Kristo, isang kawan lang? Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, sapagkat sila'y inilagay ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang Iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. Amen. Ano po yung pangalan ng iglesia na kawan ni Jesucristo? Ang sabi sa talata, pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. Amen. Isa pang talata, 2 Korinto 1:1, si Pablo na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Timoteo na ating kapatid sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto. So, kita-kita natin yung iglesia, tinatawag siya sa pangalang Iglesia ng Diyos. So, alin mag-iglesia, kapag hindi siya tinatawag sa pangalang Iglesia ng Diyos, medyo questionable kung tunay siya. Bakit? Sapagkat ginagamit nga natin yung Biblia bilang batayan eh. Bakit pag pinag-usapan na pangalan ng tunay na iglesia, hindi na magamit ang Biblia bilang batayan? Tapos ano naman, yung Iglesia ng Diyos lang ang tinubos ng kanyang dugo. No, sabi sa talata, pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. Yung iba kasi hindi naiintindihan, kayo lang maliligtas. So maliwanag po, yung tinubos ng dugo, yung pinag-alayan pala ni Jesucristo, hindi pala kung kani-kanino lang. Yes. Doon po sa mga kaanib, yung mga mananampalataya, tinawag na silang iglesia, di ba? Inilabas at tinawag sa loob ng bayan ng Diyos. So sila daw po yung tinubos ng dugo. Ang pangalan, Iglesia ng Diyos. Unang palatandaan pa lang po yan. Siyempre, hindi naman pangalan lang. Kasi pangalan madaling gayahin eh. Mamaya, paliliwanag natin kasi may binabanggit sa iglesia rin. So, pangalawa, hindi sila kumakain ng anumang bagay na marumi. So, babasa po ako ng 2 verses. Yan. Ito po ay Deuteronomy, Old Testament po ito. Yung piniling bayan ng Diyos, ang bansang Israel. New Testament, Christianity naman ito. So, pansinin po ninyo, yung mga kinikilalang bayan ng Diyos. Sa Old Testament, ang sabi ng Diyos, sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos, at ikaw ay pinili ng Panginoon mo upang maging bayan na kanyang sariling pag-aari mula sa lahat ng mga bayan na nasa balat ng lupa. Huwag kang kakain, sabi po sa 3, huwag kang kakain ng anumang bagay na marumi. Amen. Sabi po sa Bible, nung ang bansang Israel, ginawa silang bayang sariling pag-aari ng Diyos, hindi hinayaan ng Diyos na ang bansang Israel ay tumulad lang sa ibang bayan. Special sila, so meron silang sariling kalagayan sa Diyos. Kaya ang bilin ng Diyos, huwag kang tutulad sa alinmang bansa na nasa paligid mo. Huwag kang kakain ng anumang bagay na marumi. Sabi nila, sa Old Testament lang yan eh. Sa New Testament, pwede na yan, nilinis na yan. Bakit? Kasi, yung kung marumi na hayop, pag binasa nyo sa Bible, sa time pa ni Noe, wala pa yung bansang Israel. Kasi ahead si Noe. Ahead si Noe kay Abraham eh. Ang bansang Israel galing na kay Abraham. So sa panahon pa ni Noe, inuutos ng Diyos na pumili ka, maghiwalay ka ng 7 pares ng malinis at 1 pares ng marumi. So meron na ang malinis at maruming hayop sa time pa ni Noe. Correct. So hindi siya nagmula sa bansang Israel. Pero nag-continue po yung utos na ito hanggang sa bayan ng Diyos sa bansang Israel. So pagdating sa panahong Kristiyano, si Apostol Pedro, isa sa mga haligi ng iglesia, pansinin po ninyo sa Gawa 10:14, datapwat sinabi ni Pedro,
Hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailan may hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi at karumal-dumal. Kristiyano na neto si Apostol Pedro. Dapat nung pinapakain siya, dapat sinabi niya, sige, ano ba yan? Ano bang niluto niyo dyan? Nilinis na pala eh. Yung kinakay? Pinapakatay. Kasi sa taas ng talata na to, ito ay isang pangtain na may Kumatay ka. kumabang malaking kumot, bumukas siya, tapos nandoon lahat ng uri ng hayop, malinis at marumi. Bakit kaya sinama pa yung marumi? Anong reason? Ayun. Based po sa talata, sa kultura kasi ng mga Hudyo, sa kultura po ng mga Hudyo, yung pong malilinis, pag naihalo siya sa marumi, Marumi na. nagiging marumi na rin siya. Nagiging marumi. Bakit sinama pa doon sa pangitahin? Kasi dito sa konteksto, ang tinutukoy po, kumakatawan sa maruruming hayop na sinasabi ng Diyos na magpatay ka at kumain, ay tumutukoy sa mga hintil. Kasi sa mga Hudyo, ang tawag nila sa hindi Hudyo ay maruruming hayop. Kaya mababatingin sa atin. Bawal makipagsalamuha. Hindi sila nakikipag-usap, hindi sila nakikipagsalamuha. So, nagkaroon nga ng pangitain para baguhin yung pananaw ng Kristyanismo. Hindi yan sa Kasi paano ka makapangaral kung marumi ang tingin Yes, doon? kasi paano kung pangaralan, hindi ka nga nakipagsalamuha. Pag tinuloy mo yung talata na yan, dito po na-convert, dito po na-convert yung sambahayan ni Cornelio. Si Cornelio ay isang Israel. Ibig sabihin, yung pangitain ay simboliko ng tao Yes. na kung saan magpatay ka at kumain. Ibig sabihin pala nun is mangaral ng ebanghelyo. Kasi ang ebanghelyo, yan po ay pumapatay ng masamang pagkatao. Yan ay tulad sa tabak na may dalawang talim na bumabaon sa puso at tumatagos hanggang sa paghihiwalay ng espiritu at kaluluwa. So bumabago ng puso ng tao ang ebanghelyo. Yun pala yung kahulugan. Pero noong una, hindi naintindihan ni Apostol Pedro. Yes. Kaya ang sabi ni Apostol Pedro, hindi ako kakain, Panginoon. Sapagkat kailan may hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi. So, matitrace pala natin ang history na noong first century, nung nagsisimula ang Kristyanismo, hindi pala sila kumakain ng anumang bagay na marumi. Unlike ngayon, nagpapakilala ng Kristiyano, pero kung ano-ano yung kinakain. Pero ang Kristyanismo, nung nagpasimula, hindi pala sila kumakain eh. Ang word na ginamit dito is kailan may. Yeah. So mula nung Judaism pa si Pedro, hanggang na-convert sa Kristyanismo, hindi pa siya kumain. Kahit si Jesus Christ, hindi kumain din, Brad. Kasi kung kumain, sabi niya, kumain pala tayo. Kasi kumain naman ng Panginoon. Kumain pala tayo nung dito ka pa sa lupa. At saka imposible nilang kainin yung time na yon. Kaso ang ano ko. Hindi Ang baboy ganun. Tagakain ng dumi. Kaya Nag-alaga sa yung sa dati. history po niya na ang gawaan talaga ng baboy, kung ano man yung mga Yung mga putik, kinakain na rin. Yung mga dumi sa yung mga pagkain. yung mga tira sa pagkain, yung dumi, alin mang ano na yan. Baboy lang. Yung Baboy. Dahil yung baboy, chay. Yung langaw, sabihin natin, mahirap ang langaw eh. Mag-ahal pa mga Yung langaw aso eh. parang hindi na mabanggit sa Bible, no? Hindi, meron dyan. May aso. Bawal din yung kainin. Hindi rin siya dinisign sa pagkain. Kasi hindi lahat ng kinreate ng Diyos, i-design niya para kainin. Kung titingnan mo yung word na baboy, sa word pa lang baboy na eh. Wag mo nang ano wag mo lang ang baboy naman ito. Kalumal-dumal talaga. Baboy Kahit hindi naman baboy lang. Marami dyan eh. Kung nasahin mo. Pusit. Ilang mga baboy, sa ibang pagkakataon Ipon. kasi may topic lang tayo eh. Kumbaga, hindi natin to i-detail, pero yung mga palatandaan lang muna. Kasi makapalay. Mapapalayo tayo bago saan tayo makarating. Baka makarating tayo sa Quiapo niyan. Diba? Nandito tayo sa Cavite. Sinabi na pati pusa. So may mga hayop na kinait ng Diyos, hindi para kainin. Meron mga tinatawag na garbage collector. Correct. Tagakain ng dumi. Alam niyo yung ano, yung uwak? Yung hip. May mga dinisign talaga ang Diyos na kaya nilang kumain ng mga patay na hayop na hindi sila malalason. Bakit nag-create ang ganun ang Diyos? Kasi para manatili yung balance ng ecosystem. Kasi pag wala Yung kapitbahay namin, kahit patay na aso, hinihukay pa eh. patay na Pampulutan. hayop, may patay na hayop na makain ng iba, kakalat ang sakit, makakalbo ang kagubatan. So sa pamamagitan ng mga ganong klase ng hayop, ay napipreserve Politician. yung ating environment. Makakatulong sa mga blog. Balance. Yung labo. So, pinatutunayan, pangalawang palatandaan ng tunay daw na iglesia, hindi sila kumakain ng anumang bagay Nakalumal-dumal. na marumi. So, i-practice natin, alisin talaga yung mga bagay na yan. Madisin natin yung Kasi marumi nga eh. Ba't mo kakainin? Marumi nga eh. Marumi ka madumal. Madumal pa. Tsaka din mo kami, hindi kami kumakain ng marumi, pero biyaya ng Diyos, gwapo pa rin naman kami. Tama, amen. Pagkaulit Sa akin ka. ang asawa ko eh. Lahat ng pagbago. Pagkaulit ka yung sinabi mo? Pagkaulit yung sinabi mo? Pag malakad ka sa kalooban ng Panginoon, Brad, siguro. Gwapo eh, di ba? Bata. Bumabata pa. Eh ako, paano ako? Pangit pala ako? Sandalay, di ba? Okay, so una, tinatawag sila sa pangalang Iglesia ng Diyos. Ikalawa, may practice sila, hindi kumakain ng anumang bagay na marumi.